Testing natin. Ito, fully charged na to. Yun, thank you. Thank you, Lord. Naayos din na servers. Yun. Lock. Reverse. Yun. Mga ka-brother, meron naman tayong panibagong video. Ang gagawin natin ngayon, magre-repair tayo ng cordless electric drill, cordless na electric drill. Ang gagawin natin, ititesting muna natin para makita natin kung ano yung problema nito. Nandito yung electric drill. Tapos meron siyang kasamang battery, 12 volts. Saksak natin yung battery. Yan, ayaw umandar. Bakit kaya ayaw umandar? Yan o. Ayaw pa rin. Sa ganitong problema, ang kadalasang problema nito ay yung battery. Kasi sa mga ganitong cordless, ang madalas nasisira dyan yung battery. Nandito yung kanyang charger. I-charge natin yung battery. Madali mo lang malaman kung buo yung battery o hindi. Saksak natin yung charger. Yan, kulay green yung sa charger niya. Kapag sinaksak natin to sa battery, dapat mag-iba ang kulay niyan. Yan, saksak na natin. Oh. Hindi nag-iiba yung kulay. Ang ibig sabihin yan, may problema na ito yung battery. Tingnan natin kung mayroon siyang voltahe. Gagamit tayo ng multitester. Isusukat natin yung voltahe doon sa battery. On muna natin tong ating digital multitester. Ayan. Susukat natin yung voltahe dito sa battery. Tingnan natin. Ilagay natin sa DC volt para mabilis ang response. Ayan, naka-DC volt siya. Pan lang siya, oh. Ilang voltahe lang. 3 volts lang. Ang layo. Hindi under yung cordless natin. Yan o, 3 volts. Tanggalin natin to. 3 volts siya. Itong ating pan. Kapag walang lumampas sa voltahe dito, sira tong charger. Ayan o, buo yung charger. May lumalabas na 13.4 volts. No, okay lang yan. Hindi na perfect yan. Pag sinaksak mo to, dapat magkulay red ito kasi lobat ito. Yan o, walang response yung charger. Ang ibig sabihin, sira na itong battery. Yan, 3 volts lang. Ang ginawa ko, bumili ako ng panibagong battery.
Ito na yon. Nag-prepare na ako ng battery kasi alam ko na battery talagang sira. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ito troubleshoot, kung buo yung battery o hindi. Bumili ako ng panibagong battery. Magkaiba siyang brand, pero compatible naman siya. Kasi kung titingnan natin yung kanyang forma, okay naman siya. Ayan o. Magkaparehas. Tapos yung kanyang polarity, tingnan natin kung tama yung polarity niya. Ayan, tama yung kanyang polarity. Kasi dito, positive, tapos dito negative. Dito sa bago, positive, tapos negative. Ang gagawin natin, itong bago, isasaklat natin sa charger. Oh, kita na nyo? Oh, di ba nag-iba ang kulay niya? Ito, hindi pa to fully charged kasi galing ito dun sa kararating lang kasi sa akin to. Ang ibig sabihin, nabawasan na yung charging nito. Ang gagawin natin, hindi na natin ipo-fully charge. Ititesting na natin to sa cordless kung battery nga talagang sira niya. Yan. Yan, buo yung cordless. Yan, umiilaw pa yung pilot light. Pag sa gitna, lock yan. Hindi mo mapipindot yan dahil nakalock. Ayun, may isa pang problema. Okay na yung battery. Ang problema naman yung sa reverse. Yung reverse, napaka-importante niyan dito sa cordless. Kasi ito, ginagamit ito sa pangtanggal ng mga tornilyo. Kapag hindi natin naayusin yan, hindi gaano mapakinabangan ng may-ari. Kasi ito, madalas gamitin sa pagtatanggal ng mga tornilyo. O, hindi mo matatanggal ang tornilyo yan dahil walang reverse. Puro forward lang. Yan o. Yan, malakas pa yung battery. Ang gagawin natin, i-check natin kung anong problema. Ba't ayaw mag-reverse? Ayan o, ayaw mag-reverse. Yan ang ayusin natin na naman. Sa battery, solve na tayo. Wala na tayong problema sa battery. Ang problema na lang yung reverse. Dapat maayos natin. Ang gagawin natin, bubuksan natin to para makita natin ang problema kung bakit ayaw mag-reverse. Itabi muna natin to. Ang gagawin natin, habang binubuksan natin, i-charge natin yung battery. Para pag-testing natin mamaya, medyo malakas-lakas na yung battery natin. Ayan o. Gagawin natin, tatabi muna natin ang mga ito.